sa akin kasi baka ikamatay ko yun. Bakit mo ba kasi iniisip na iiwanan kita? Mahal na mahal din naman kita. Ang sabi sa akin ni Chris, hindi ba pinagpalit mo ko dati sa mas maganda at sexy, pagpapaalala ko pa sa kanya. Mababaw pa kasi ako mag-isip dati. Ngayon ay hindi na. Alam kong ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. Kung pagmamahal akong hinalikan sa labi ni Chris. Totoo ba yan? Asahan ko yan ha. Kapag ako pinagpalit mo sa iba, ipapaalala ko sa iyo yung sinabi mo ngayon. Ang pabiro kong turan. Sa pagsapit ng first anniversary namin ni Chris, ay nag-propose na siya ng kasal sa akin. Kahit mumurahin ng singsing na ibinigay niya sa akin noon, ay walang problema sa akin. Ang mahalaga ay nag-propose si Chris ng kasal. At ang ibig sabihin noon ay totoo siya noong sinabi niya na ako na ang gusto niyang makasama forever. Isang araw ay tumawag sa akin ang nanay ko at pinapauwi na ako sa amin. May sakit pala si tatay at hindi niya raw kaya na alagaan ng mag-isa. Kahit daw umalis na lamang ulit ako kapag magaling na si tatay. Kaming magkasama. Tapos wala pang kasiguraduhan kung kailan daw ako babalik. Sinabi pa niya na parang papupuntahin lang ako ni nanay sa bahay para gawing tagapag-alaga kasi pinapalis din ako kapag magaling na si tatay. Pinanigan ko ang punto ni Chris. Medyo nainisin ako kina nanay kasi ang pang-unawa ko sa gusto nila mangyari ay kailangan lang nila ako. Kaya ako pinapauwi. Kaya sinabi ko kay nanay na hindi ako makakauwi at sa ibang kapatid ko na lamang sila makiusap. Walang nagawa ang nanay ko sa pagtanggi ko. Kahit na anong kasing pakiusap niya sa akin ay sobrang tigas ng puso ko ng time na yon. Saka ayoko rin na ma-disappoint si Chris kapag sinuway ko siya. Baka kasi yon ang unang beses na magalit siya sa akin. Hanggat maaari ay ayoko mag-away kaming dalawa, Papa Dudut. Ngunit may expiration din pala ang pagiging mabuting boyfriend ni Chris sa akin, Papa Dudut. Birthday noon ng nanay ko kaya after ko sa trabaho ay dumiretso ako sa bahay para iabot ang cake na binili ko. Aalis na sana ako kaagad kasi alam ko na nasa apartment si Chris at naghihintay sa akin. Pero ang sabi ni nanay ay doon na ako magkapunan. Miss na kasi nila ako. Simula kasi nang umalis ako sa bahay namin ay bihira na akong bumisita doon. Pumayag ako na doon na mag-dinner. Ang katangahan ko lang ay nakalimutan ko mag-text kay Chris. Hindi na ako makakasabay ng dinner sa kanya. Pagkatapos kumain ay nagbalot ako ng handa at nang nasa biyahe na ako ay sa ako ng alaga ng text Chris. Hindi ako ng sorry sa kanya sinabi. Nasa bahay namin ako ng dinner. Nagmalaki ko pa na marami akong dalang pagkain at kung hindi pa siya kumakain ay pwede namin kainin yun ng sabay. Kahit busog pa ako ay sasabayan ko pa rin siya. Pagdating sa apartment ay naabutan ko si Chris na nakaharap sa TV. Seryoso ang mukha niya. Inis ko siya at pagkatapos ay dinala ko na sa lamesa ang mga dala kong pagkain. Kumain ka na ba, babe? Anong ko sa kanya? Nakita mo ba may mga pinagkainan sa lababo? Wala, hindi ba? Malamig niyang tugon. Tamang-tama. Marami akong dalang pagkain galing sa birthday ni nanay. Kahit tayo nito, halika. Ang turang ko habang inaayos ko na mga pagkain. Tumayo naman si Chris at pumwesto ng upo sa aming hapagkainan. Ang akala ko ay kakain siya pero bigla niyang kinuha yung isang pinggan ng spaghetti at sinubsob niya ko ang mukha ko. Kinuha niya ang dalawang slice ng cake at pinagduldulan niyon sa bunganga ko. Akala mo ba manluloko mo ko, Puling? Huwag mo nga akong pinagluloko. Hindi ka sa ngayon mo nagpunta. May ibang lalaki ka. Umamin ka. Sigaw ni Chris sa akin. Ano mga sinasabi mo? Wala akong lalaki. Sa bahay ako galing. Yan nga may dala pa akong handa galing sa atin. Umiiyak akong katwiran. Kahit anong paliwanag ang gawin ko ay hindi ako pinaniwalaan ni Chris. Galit na galit siya sa akin. Nasayang ang pagkain na dala ko dahil pinagtatapo niya yon sa basurahan.
siloso pala si Chris. At nalaman ko rin na natanggal siya sa trabaho dahil nakipagsuntukan siya sa team leader niya. Naintindihan ko rin kung bakit mainit ang ulo niya dahil sa pangyayaring yun. Pinandaan ko rin na siloso si Chris kaya pinangako ko sa aking sarili na hindi na ako gagawa ng kahit na anong bagay na ikakaselos niya para maiwasang maunit ang ganong pangyayari. Nakahanap naman kaagad si Chris ng panibagong trabaho papadudod. Pumalik siya sa pagkanta at naging regular siya sa isang resto bar na hindi ganong kalayo sa apartment. Isang sakay lang sa tricycle ay naroon na siya. Kung minsan ay nagpupunta kami ng mga katrabaho ko sa trabaho ni Chris bilang pagsuporta sa kanya. Dahil sa proud ako sa aking boyfriend, ay gusto kong ipagmalaki ang husay niya sa pagkanta. Halos lahat ng mga katrabaho ko ay nadala ko na sa resto bar na yon, papadudod. Mapababae o lalaki man ay sinasama ko. Ang akala ko ay magugustuhan ni Chris ang ginagawa kong yon, pero matagal na pala niyang kinikimkim ang galit niya sa akin. Kaya ng isang gabi na umuwi siyang milango sa alak ay bigla niya akong ginising. Oy Pauline, ang dami mo na palang dinadalang iba't ibang lalaki sa resto bar, no? Akala mo yata hindi ko napapansin, ang sabi ni Chris. Mga katrabaho ko yun, babe. Gusto ko kasing makita nila kung gaano kapagaling na kumanta. Sabi nga ng mga ka-work ko ay ang galing mo daw. Dapat daw ay sumasali ka sa mga singing contest sa TV. Ang wika ko. Talaga ba, Pauline? Huwag mo nga ako niloloko dahil hindi ako tanga. Gusto mo bang ipakita sa akin na marami kang lalaki? Ganun ba? Galit na sigaw niya sa akin. Sinikmurahan ako ni Chris. Pinila pa niya ako at kinumpong ng isang beses ang mukha ko sa dingding. Sa lakas ng pagkakaumpog ko ay sandaling nagdilim ang paningin ko. Bumulagta ako sa sahig at pinayaan lamang ako ni Cristo. Ako na kaya papalit na parang nagiging pala ang sa akin. Na masama mo pala ang ginagawa kong pagsuporta sa pagkanta niya sa resto bar na yon. Kaya simula nang bubugin ako ni Chris ay hindi na ako nagpunta pa sa resto bar niya. Ilang araw din ako hindi nakapasok sa trabaho dahil sa pasako sa mukha. Nang medyo nawala ng pasako ay tinakpan ko yun gamit ang makeup at saka ako bumalik sa pagtatrabaho. Pero napansin pa rin yun ang kaibigan kong bakla na si Remy. Alam niya na may tinatago akong pasa sa mukha ko gamit ang makeup. Hindi ko raw siya malilin lang. Sinong nambugbog sa'yo, Pauline? Tanong sa akin ni Remy. Lakas mo naman magsalita. Walang bugbog sa akin. Nadulas lang ako saka tumama sa sahig ng mukha ko. Pagsisinungaling ko. Liar! Susunugin ang kaluluwa mo sa impyerno sa pagsisinungaling mo. Pananapot ni Remy sa akin. Hanggang sa inamin ko na ang lahat kay Remy kasi sobrang bigat na rin ng dibdib ko ng panahon na yon, papadudod. Kailangan ko talaga ng mapaglalabasan ng sama ng loob dahil hindi ko alam kung bakit ako. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.